Posibleng magbago ang takbo ng first round series ng Los Angeles Lakers kontra Houston Rockets. Ayon sa ulat ni Shams Charania, inaasahang babalik sa Los Angeles si Luka Doncic bukas upang sumailalim sa panibagong evaluation matapos ang kanyang hamstring injury. Isa itong malaking development para sa Lakers, lalo na sa gitna ng kanilang paghahanda para sa matinding laban sa first round. Sa ngayon, lumalakas ang posibilidad na makabalik si Luka sa kalagitnaan ng kanilang serye laban sa Rockets, isang balitang tiyak na magdudulot ng kaba sa kampo ng Houston. Dahil kung sakaling mangyari ito, ibang klaseng hamon ang haharapin ng Rockets, lalo na sa opensa at playmaking na kayang ibigay ni Doncic. Kahit wala pa siya sa unang mga laro ng series, malinaw na kailangang paghandaan ng Rockets ang kanyang pagbabalik. Dahil sa oras na makabalik si Luka, maaaring tuluyan nitong baguhin ang momentum ng laban at ibalik ang lakas ng Lakers sa pinakakritikal na bahagi ng serye. Sa puntong ito, hindi lang simpleng injury update ang usapin, kundi isang babala sa Rockets na anumang oras, maaaring bumalik ang isa sa pinakamapanganib na superstar sa liga. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba makakabalik agad si Luka at mababago ang takbo ng serye? Samantala, isang malaking tanong ngayon ang bumabalot sa kinabukasan ni LeBron James sa Los Angeles Lakers. Ayon sa mga usap-usapan, posible umanong iwan ni LeBron ang Lakers kapag sila ay mabigo sa first round ng playoffs laban sa Houston Rockets. Huling taon na rin kasi ito ng kanyang kontrata at hanggang ngayon ay wala pang malinaw na ulat kung nais pa siyang i-retain ng Lakers sa parehong halaga ng kanyang kasalukuyang deal. Posible lamang itong magbago kung papayag si LeBron na magbaba ng kontrata. Malaki ang stakes para kay LeBron ngayong season. Isang championship na lang ang kulang upang maging 5 ang kanyang titulo. Isang milestone na lalo pang magpapatibay sa kanyang legacy sa NBA. Ngunit kung hindi makakausad ang Lakers hanggang second round, posibleng ito na ang huling pagkakataon na makita natin si LeBron na suot ang purple and gold. Hindi rin nakakatulong ang sitwasyon ng koponan. Si Luka Doncic ay kasalukuyang nagpapagaling pa mula sa hamstring injury, habang si Austin Reeves ay may iniindang injury din at posibleng sa second round pa makabalik kung makakaabot ang Lakers. Dahil dito, lalong nagiging alanganin ang tsansa ni LeBron na makuha ang kanyang ika-5 kampeonato ngayong taon. Kung sakaling magdesisyon siyang umalis, ilang posibleng destinasyon ang lumulutang. Isa na rito ang pagbabalik sa Cleveland Cavaliers kung saan maaari niyang makasama sina Donovan Mitchell at James Harden. May mga haka-haka rin na pwede siyang lumipat sa Golden State Warriors upang makipagsanib puwersa kay Stephen Curry. Sa ngayon, nakasalalay ang lahat sa magiging resulta ng playoffs. Isang serye lang ang maaaring magbago ng direksyon ng karera ni LeBron at ng hinaharap ng Lakers. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Ito na nga ba ang huling kabanata ni LeBron sa Lakers? O may natitira pa siyang laban para sa isa pang kampeonato? Samantala, posibleng yumanig ang buong liga kapag nagdesisyon si Draymond Green na i-decline ang kanyang player option sa Golden State Warriors. Ayon sa ilang haka-haka, isa sa mga posibleng puntahan ng veteranong forward ay ang Los Angeles Lakers. Isang galaw na maaaring magbago sa balanse ng kapangyarihan sa Western Conference. Kapag nangyari ito, may posibilidad na makasama niya si Luka Doncic na kasalukuyang isa sa mga pangunahing bituin ng koponan. At kung sakaling bumalik pa si LeBron James, mabubuo ang isang trio na hindi lang malakas sa opensa kundi higit sa lahat ay brutal sa depensa. Isipin mo na lang, ang kombinasyon ng talino, karanasan at defensive IQ ni Draymond kasama ang playmaking at scoring ni Luka at LeBron. Kilalang kilala si Draymond bilang puso ng depensa, isang player na kayang bantayan ang halos lahat ng posisyon mula guard hanggang center. Sa sistema ng Lakers, lalo nitong mapapalakas ang kanilang interior defense at communication sa loob ng court, bagay na matagal nang hinahanap ng koponan sa mga nakaraang season. Pero hindi lang depensa ang maibibigay niya. Isa rin siyang elite playmaker sa posisyon niya. Kayang magbasa ng depensa, mag-set ng tamang plays, at gumawa ng mga desisyon na bihirang makita sa isang forward. Kapag pinagsama ang court vision niya sa basketball IQ ni Luka at LeBron, posibleng maging isa ito sa pinakamatalinong lineup sa buong NBA. Samantala, malaking tanong pa rin ang financial side ng Lakers. Kung sakaling mangyari ang ganitong senaryo, kakailanganin ng adjustments sa kontrata, lalo na kung handang magbaba ng sahod si LeBron para mabigyang daan ang ganitong klaseng roster upgrade. Ngunit kung magkakatotoo, hindi malabong maging isa ang Lakers sa top contenders muli para sa kampeonato. Sa huli, nananatili pa rin itong haka-haka sa ngayon, pero isang bagay ang sigurado, kapag nakuha ng Lakers si Draymond Green, hindi lang simpleng roster move ito, kundi isang statement na handa silang bumalik sa tuktok ng NBA. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Kapag nabuo ang trio ni Luka, LeBron at Draymond, sapat na ba ito para magkampeon ang Lakers? Another turnover. We're just unraveling here in the third. Green for Zion. Freight train coming downhill. And he will get to the line. LeBron is saying